Sa ilalim ng aerodynamics ng isang mabilis na tren, ay nakatago ang isang misteryo ng civil engineering. Isang dagat ng mga magaspang na bato na mukhang isang medieval na pagkakamali. Bakit tayo naglalagay ng toni-toniladang asero at teknolohiya sa ibabaw ng mga maluwag na bato sa halip na sa isang matibay na pundasyon ng konkreto? Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang henyo ng mataas na katumpakan. Ang invisible na pundasyong ito ang responsabal sa pagpapakalat ng mga malakas na pang-inilig, pagpapadaloy ng mga baha, at pag-iwas na baluktutin ng init ang asero. Ngayon ay inaalam natin ang pinakamatanda at pinakamahalagang lihim ng mga riles. Nagsisimula na tayo. Ang halimaw na asero at ang lupang sumusuko. Para maunawaan ang pangangailangan sa mga batong iyon, una nating dapat maunawaan ang halimaw na kanilang sinusuportahan. Ang isang modernong tren ng kargamento ay hindi lamang anumang sasakyan. Ito ay isang ahas na asero na maaaring umabot ng mahigit sa 2 kilometro ang haba. Isang convoy na humihila ng bigat na katumbas ng isang maliit na skyscraper sa likod nito. Pinag-uusapan natin ang libu-libong tonelada. Ngunit ang tunay na hamon ng pisika ay hindi lamang ang kabuuang bigat, kundi kung paano inilalapat ang bigat na iyon. Isentro ang lahat ng masa na iyon sa isang napakaliit na punto, ang bahagi ng ugnayan ng isang gulong ng tren sa riles. Ang bahaging iyon ay halos kasing laki lamang ng isang maliit na barya. Isipin sa isang sandali na naglagay tayo ng isang riles nang direkta sa ibabaw ng hubad na lupa, sa ibabaw ng damo at putik na tinatapakan natin bawat araw. Ngayon, gawin mo na ang isang lakas na katumbas ng 10-10 elepante ay nakasentro sa puntong iyon na kasing laki ng barya. Ano ang mangyayari? Ang lupa, maging ito ay luwad, buhangin o lupang panghalaman, ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataon. Susuko ito kaagad, magbabago ang anyo, lulubo. Ang presyon ay magiging napakalaki, kaya dudurugin nito ang lupa. Gagawin itong isang hindi matatag na putik. Ang riles ay mababaon, mapipilipit at tatagilid sa loob ng ilang segundo. Ang isang tren na susubukang umabante sa ibabaw niyan ay madidiskaril sa mga unang metro nito, malilibing sa sarili nitong hukay. Ang likas na lupa ay, para sa isang halimaw na ganito ang laki, kasing tatag lamang ng isang kutsyon na tubig. Kailangan natin ng isang tagapamagitan, isang tagapagsalin sa pagitan ng nakasentrong karahasan ng tren at ng kahinaan ng lupa. Kailangan natin ng isang bagay na magbabago sa isang hampas ng martilyo tungo sa isang pisil ng kamay. Ang bagay na iyon ay may technical na pangalan, balasto. At ito ay higit pa sa isang simpleng bunton ng mga bato. Ang magic ng lumulutang na layer cake. Ang balasto ay hindi isang magaspang na solusyon. Ito ang pondasyong bahagi ng isang layer cake ng engineering na masusing idinesenyo. Ang riles ng tren ay isang pinagsama-samang istruktura, isang simponya sa 3 bahagi. Sa itaas na bahagi, ang mga nakikitang bida, ang mga riles ng pinakintab na asero, ang mga linyang magkapantay na gumagabay sa gulong. Ngunit ang mga riles na ito ay hindi lumulutang. Nakapatong ang mga ito sa ikalawang bahagi. Ang mga travyesa, tinatawag ding mga durmiente. Iyon ang mga pahalang na poste ng ginamot na kahoy, konkreto o asero, na nakikita mong patayo sa mga riles. Ang kanilang trabaho ay napakahalaga. Ipamahagi ang bigat ng mga riles sa kabuuan ng isang mas malawak na ibabaw. At sa ilalim ng mga travyesa na nakabaon sa malaking bahagi ay ang bayani ng ating kwento, ang layer ng balasto.
Ito ang mahalagang sandali. Ang pangunahing tungkulin ng balasto ay hindi lamang sumuporta, kundi baguhin ang presyon. Kinukuha nito ang nakasentrong bigat na dumadaan sa travyesa, na mas kalat na kaysa sa riles, ngunit napakalaki pa rin. At ipinapakalat ito sa isang mas malaking bahagi pa. Ito ay parehong prinsipyo na ginagamit mo sa mga snowshoe. Gamit ang iyong mga normal na bota, lulubog ka sa malalim na nyebe dahil ang lahat ng iyong bigat ay nakasentro sa maliit na ibabaw ng iyong mga talampakan. Gamit ang mga snowshoe, ipinamamahagi mo ang parehong bigat na iyon sa isang bahaging 10 beses na mas malaki at bigla, lulutang ka. Ginagawa ng balasto ang eksaktong bagay na iyon para sa tren. Kinukuha nito ang bakas ng travyesa at ipinoproject ito sa isang malawak at matatag na plataporma. Binabawasan ang presyon sa likas na lupa sa isang antas na kaya nitong suportahan ng hindi sumusuko. Ngunit mayroong isang detalye na mas kamangha-mangha pa. Kung titingnan mong mabuti, malalaman mo na ang buong istrukturang ito ay hindi nakatornilyo sa planeta. Walang malalim na mga angkla na humahawak dito sa bedrock. Ang riles, sa esensya, ay lumulutang. Ito ay hawak lamang ng grabidad, friction, at ang sariling bigat ng balasto na nakapalibot at naglalaman dito. At ang kawalan ng matigas na pagkakakabit na ito ay hindi isang depekto. Ito ang kanyang superpowered. Pinapayagan nito ang riles na maging isang dinamikong sistema. Buhay. Kapag ang isang tren na 300 tonelada ay dumadaan ng umuungal, hindi lamang ito naglalapat ng bigat pababa. Lumiliha ito ng mga pang-inginig, mga lateral na puwersa, mga pulso ng enerhiya. Ang isang pundasyon ng konkreto na ganap na matigas ay magpapadala ng mga puwersang iyon ng direkta sa lupa at pabalik din sa tren, na nagiging sanhi ng matinding pagkasira at mga tensyon na maaring magpabitak sa mga materyales. Sa halip, ang kama ng balasto ay nagsisilbing isang unan ng pang-amortiguar. Ang mga bato ay bahagyang nag-a-adjust, muling nag-aayos, sumiship-ship ng enerhiya at nagpapakalat nito. Ang riles ay humihinga, umaangkop sa panandaliang stress, at bumabalik sa posisyon nito. Ang kontroladong flexibility na ito ang nagpapahintulot sa asero na makatagal, dekada matapos ang dekada, sa patuloy na pagpukpok ng mga halimaw na asero. Ang dilema ng bilog na bato, kung bakit ang hugis ay lahat. Gayunpaman, hindi anumang bato ay pwede. Maaari mong isipin na ang mahalaga ay mabigat sila, at yun na yun. Ngunit, ang engineering ay isang agham ng mga malupit na detalye. Kung sa halip na ang mga matutulis at kanto-kantong batong ito, pupunuin natin ang riles ng mga makinis, maganda at pinakintab na mga bato mula sa ilog o ng mga bolang asero na perpektong bilog, milalagdaan natin ang sentensya ng kamatayan ng unang tren na dadaan. Isipin mo ang nangyayari. Dadaan ang tren, manginginig. Ang mga bilog at makinis na batong yon, dahil walang kapit sa isa't isa, ay magsisimulang gumulong sa ibabaw ng isa't isa. Kikilos sila na parang milyon-milyong mikroskopikong ball bearing. Ang travyesa, sa halip na nakapatong sa isang matatag na base, ay lulubog sa isang dagat na mga gumagalaw na bearing. Mawawala ang milimetrikong pagkakaalay ng riles sa loob ng ilang segundo. Mapipilipit ang mga riles at ang pagkakadiskaril ay magiging instant at hindi maiiwasan. Ang katatagan ay hindi nagmumula sa bigat lamang, kundi mula sa mechanical na pagkakandado. Ang mga lihim na kaaway, ang tubig na lumulunod, at ang ugat na sumisira. Ang trabaho ng balasto, gayunpaman, ay higit pa sa pagsuporta ng bigat at paglalaman ng mga puwersa. Ito ang unang linya ng depensa laban sa dalawang lihim at walang katapusang kaaway
na nag-aabang sa lahat ng infrastruktura, ang tubig at ang buhay ng halaman. Una, ang tubig. Maaari mong isipin na ang isang solidong slab ng konkreto ay magiging mas hindi tinatagusan ng tubig at, dahil dito, mas mabuti. Ito ay isang nakamamatay na pagkakamali. Ang konkreto ay maaring magpabitak at kapag nangyari yon, ang tubig ay tumatago sa mga bitak at nabatrap sa ilalim ng walang matatakasan. Sa paglipas ng panahon, ang stagnant na tubig na yon ay sumisira sa ilalim ng lupa, lumilika ng mga bulsa ng putik at nagtatapos sa paghukay sa base sa hindi pantay na paraan na nagiging sanhi ng mga sakunang paglubog. Ang balasto, sa kanyang tila kaguluhan, ay isang perpektong sistema ng pagpapadaloy ng tubig. Ang hindi mabilang na mga puwang na naiiwan sa pagitan ng mga kanto-kantong batok ay bumubuo ng isang network ng mga microchannel. Kapag bumuhos ang isang malakas na bagyo, ang tubig ay hindi nag-stagnant sa ibabaw. Agad itong dinadala pababa sa pamamagitan ng mga puwang at ikinakalat sa gilid, papalayo sa bahagi ng karga. Ang plataporma ng riles ay nananatiling tuyo at matatag. Ang tubig, sa halip na maging kaaway, ay pinalalabas ng may kahusayang hydraulic. Pagkatapos, naroon ang kalikasan. Kung wala ang layer ng balasto, ang lupa sa ilalim ng riles ay magiging isang matabang kama. Ang mga buto na dala ng hangin o ng mga ibon ay tutubo. Ang mga ugat ng damo, palumpong at maging ang mga puno ay magsisimulang lumaki sa pagitan ng mga travyesa at sa ilalim ng mga riles. Ang mga ugat na yon, sa kanilang mabagal ngunit hindi mapipigil ang lakas, ay kikilos bilang mga likas na wedge. Paghihiwalayin nila ang mga bato, sisirain ang siksik na lupa, magpapanatili ng halumigmig at, sa huli, babaguhin ang milimetrikong pagkakaalay ng riles. Ang balasto na tuyo, walang matabang lupa at binubuo ng mga matutulis na bato na isang masamang kapaligiran para sa pagtubo, ay nagsisilbing isang likas at structural na herbicide. Lumilika ito ng isang sterile na zone, isang lupain ng walang sinuman kung saan ang buhay ng halaman ay hindi maaring manatili, na pinoprotektahan ang geometrikong integridad ng riles. Kaya naman, ang mga mapagpakumbabang batong ito ay gumagawa ng isang triple na tungkulin. Sila ay isang pundasyong nagpapamahagi ng karga, isang autonomong sistema ng pagpapadaloy, at isang biological na harang. Ito ay isang solusyon na may nakamamanghang kagandahan. Ngunit ang obra maestrang ito ng engineering ay hindi isang estatikong monumento. Ito ay buhay, sumasailalim sa pagkasira, sa panahon, at sa mga puwersang idinisenyo mismo upang amuhin ito. Ano ang mangyayari kapag, pagkatapos ng libu-libo at libu-libong tren, ang balasto ay nagsimulang mapagod? At saan ba nanggaling ang ideya na gamitin ang eksaktong mga batong ito sa ganitong paraan? Ang sagot sa huling tanong na yon ay wala sa mga manual ng engineering ng ika-19 na siglo, kundi sa mga bodega ng mga barko na naglalayag sa mga karagatan daan-daang taon bago iyon, na may dalang balast, na may tadhana, na walang sinuman ang makakaisip. Ang pagpapanatili ng obra maestra kapag ang mga bato ay napapagod. Ang balasto ay matibay, ngunit hindi ito walang hanggan. Isipin na ang bawat pagdaan ng isang tren ay isang maliit na hampas ng martilyo. Pagkatapos ng milyon-milyong hampas, ang pinakamatigas na mga batong granite ay nagsisimulang sumuko. Ang kanilang mga matutulis na kanto na napakahalaga para sa pagkakandado
ay dahan-dahang nagiging bilog dahil sa patuloy na friksyon. Sila ay nababasag, nagiging pulbos. Kasabay nito, ang hangin ay nagdadala ng alikabok at lupa na tumatagos sa mga puwang. Sa paglipas ng panahon, nangyayari ang isang nakamamatay na phenomenon para sa riles: ang kontaminasyon o pagdumi ng balasto. Ang mga libreng puwang na bumubuo sa perpektong sistema ng pagpapadaloy ay unti-unting napupuno ng isang siksik na putik ng alikabok at maliliit na piraso. Ang masa ay tumitigil sa pagiging poroso. Ang tubig ay hindi na umaagos, ito ay nag-stagnant. Ang kakayahan sa pag-amortiguar ay nababawasan dahil ang mga bato na ngayon ay mas bilugan na at puno ng putik ay hindi na nagkakandado ng may lakas, kundi nadudulas sa ibabaw ng isa't isa. Nawawala ang riles ang kanyang elasticity at ang kanyang katatagan. At kasamang mga ito, ang kanyang kaligtasan. Kaya naman, ang pagpapanatili ng riles ay isang agam sa kanyang sarili. Panapanahon, ang mga dambuhala at espesyal na makina ay kumukuha ng kontrol sa linya. Ang pinakakamangha-mangha ay ang regeneradora de balasto. Ang mechanical na halimaw na ito ay umuusad sa ibabaw ng mga riles, nagpapasok ng mahahabang nanginginig na mga pako sa pagitan ng mga travyesa na tumatagos sa layer ng mga bato. Ang tungkulin nito ay salain, paghiwalain at linisin. Marahas nitong inaalog ang balasto. Inilalabas sa mga gilid ang mga pinong kontaminadong material, ang finos, at iniiwan lamang ang mga makapal at kapakipakinabang pa ring mga bato. Pagkatapos, nagdaragdag ito ng bago at sariwang balasto na ay may matutulis na kanto at isang makinang pangpantay ang nagbabalik ng lahat ng may milimetrikong katumpakan. Ito ay isang malaking operasyon sa balangkas ng infrastruktura. Isang kinakailangang pagpapabata upang ang una na bato ay makapagpatuloy sa pagsuporta sa bigat ng kinabukasan. Ang cycle ng pagpapanatili na ito, bagaman mahal, ay posible. At ang posibilidad na iyon ng pagpapanibago ay isa pang susi sa mahabang buhay ng sistema, na nagdadala sa atin upang magtanong, kung nangangailangan ito ng labis na pangangalaga, wala bang modernong at pangmatagalang alternatibo na papalit dito ng minsanan? Ang slab ng konkreto, isang revolusyon o isang kayuhon sin salida? Ang alternatibo ay umiiral, at ito ay ang riles sa slab ng konkreto. Isipin ang isang makinis at tuloy-tuloy na highway ng reinforced concrete kung saan direktang nakakabit ang mga riles gamit ang mga elastic na angkla. Mukha itong pangarap ng isang inhinyero. Maayos, malinis, permanente. Mayroon itong mga niche ng paggamit kung saan ito nagdiningning. Sa mga tunnel ng mabilis na tren halimbawa, kung saan ang espasyo ay limitado at ang bentilasyon ay mahalaga, ang pag-alis ng alikabok ng balasto ay isang malaking kalamangan. Sa mahahabang tulay at viaduct, binabawasan nito ang patay na bigat sa istruktura kumpara sa isang makapal na layer ng mga bato. At sa maraming network ng subway sa lungsod, ang mas mababang taas ng konstruksyon at ang makinis na ibabaw nito ay mainam. Ngunit para sa malaking bahagi ng mga linya ng tren na bumabagtas sa landscape sa ilalim ng bukas na langit, ang slab ng konkreto ay isang kayuhon sin salida na puno ng mga mapanganib na kompromiso. Ang una at pinakamalaking hadlang nito ay ang gastos. Ang paggawa ng isang tuloy-tuloy na slab ng reinforced concrete kasama ang kinakailangang reinforcement na asero at ang hinihining paghahanda ng lupa ay nasa pagitan ng 3 hanggang 5 beses na mas mahal kaysa sa paglalatag ng isang karaniwang riles sa ibabaw ng balasto. Ang ikalawa ay ang tubig. Ang isang slab ng konkreto ay hindi nagpapadaloy ng tubig. Nangangailangan ito ng isang sistema ng mga kanal, mga drain at mga bomba habang buhay upang ilabas ang tubig ulan. Isang sistema na maaaring mabigo at magdulot
ng mga baha sa ibabaw ng riles. Ang ikatlo, at marahil ang pinakamapagpasyahan, ay ang kawalan ng flexibility. Ang konkreto ay matigas. Kung ang likas na lupa ay lulubog, kahit ilang milimetro lamang, ang slab ay hindi angkop. Ito ay bibitak. Ang pag-aayos ng isang bitak sa isang slab ng konkreto na nakabaon sa ilalim ng riles ay hindi isang operasyon ng pagpapanatili. Ito ay isang gawaing muling pagtatayo na parang para sa mga pharaoh na nangangailangan ng pagputol ng trapiko sa loob ng mga araw o linggo. Sa kabilang banda, gamit ang balasto, kung sumuko ang lupa, ang mga makinang pangbate ay itinataas lamang ang mga riles at ang mga travyesa. Pinupunan ng mas maraming bato at ang linya ay muling gagana sa loob ng ilang oras. Kaya naman, sa kabila ng modernong imahe nito, ang slab ng konkreto ay hindi ang universal na kahalili ng balasto. Ito ay isang mahal na pandagdag para sa mga partikular na sitwasyon. Para sa napakalaking gawain ng pagsuporta sa riles sa ibabaw ng nagbabago at dinamikong lupa, ang sinaunang solusyon ng dinurog na bato, kasama ang kanyang flexibility, ang likas nitong pagpapadaloy at ang kakayahan nitong maayos, ay nananatiling 2 siglo matapos, halos hindi matatalo. Ang pangalan ay ang pahiwatig, isang lihim na pandagat na may 500 taon. Ngunit, saan ba nanggaling ang napakatalinong ideyang ito? Ang pahiwatig ay nasa mismong pangalan, balasto. Ito ay isang salita na hindi ipinanganak sa mga talyer ng mga inhinyero ng tren, kundi hinira mula sa isang ganap na kakaibang mundo, isa sa kahoy, layag at asin, ang marina merkante ng ika-16 na siglo. Mga siglo bago ang unang lokomotiba, ang malalaking barkong may layag na nakikipagpalitan ng kalakal sa pagitan ng mga kontinente ay may problema sa purong pisika. Ang isang barkong puno ng mga pampalasa, mga tela o tsa ay matatag. Ang bigat nito ay naglulubog dito ng sapat sa tubig upang ang kilya ay malabanan ang lakas ng hangin sa mga layag. Ngunit, ano ang nangyayari kapag nagbaba sila ng karga sa isang daungan at nagsimula ang paglalakbay pabalik ng walang laman? Ang barko, na napakagaan, ay nagiging isang hindi matatag na shell. Sumasakay ito sa ibabaw ng mga alon sa halip na hatiin ang mga ito. Hindi ito mapamahalaan at mapanganib na madaling kapitan sa mga bagyo. Ang solusyon ay ang ballast. Kailangan nila ng patay na bigat, mura at sagana upang ilubog ang kilya sa lalim ng operasyon. At anong material ang tumutupad sa mga kinakailangang iyon ng perpekto sa anumang daungan sa mundo? Mga bato. Pinupuno ng mga mandaragat ang mga walang lamang bodega ng tone-toneladang karaniwang mga bato. Nilalagyan ng ballast ang barko para sa kanyang paglalakbay pabalik. Pagdating sa mga daungan tulad ng London, Amsterdam o Sevilla, upang magkarga ng mga bagong kalakal, kailangan nilang alisin ang mga bundok ng batong iyon na hindi na nila kailangan. Ang mga pantalan ay napupuno ng mga tunay na burol ng material na ito na itinapon na. Isang ballast na nakatupad na sa kanyang kapaki-pakinabang na buhay. Tumuloy tayo ngayon sa mga unang araw ng riles, sa simula ng ika-19 na siglo. Ang mga pioneer, mga lalaki tulad ni George Stephenson, ay nahaharap sa hamon ng paglalagay ng mga riles sa ibabaw ng malalambot at hindi matatag na lupa ng England. Kailangan nila ng isang material na nagpapadaloy, nagpapamahagi ng karga at napakamura. Sinasabi ng alamat ng engineering na, habang tumitingin sa mga daumang puno ng aktibidad, may isang taong nagkaroon ng sandali ng paghahayag. Doon ay may mga bundok ng bato, isang material na mabigat at nagpapadaloy, na ibinababa ng mga barko ng libre dahil ito ay abala lamang. Ito ang perpektong mapagkukunan,
Nagsimula silang dalhin ito sa mga kariton patungo sa loob ng bansa. Gamitin ito bilang pundasyon para sa kanilang mga bagong daang bakal. At hindi lamang nila pinagtibay ang material, kundi pati na rin ang pangalan. Ang balas sa dagat ay naging balasto sa tren. Ang isang basurang pandagat ay naging, dahil sa purong pangangailangan at talino, ang pundasong bato ng isang revolusyon sa transportasyon. Kaya sa susunod na makita mo ang mga kulay abong batong iyon sa ilalim ng isang tren, umaasa ako na hindi mo na makikita ang mga labi lamang. Makakakita ka ng isang sistema ng engineering na may nakamamanghang pagiging komplikado. Isang dinamikong unan na nagbabago ng mga hampas tungo sa mga haplos. Isang geological na espongha na umiinom ng buong mga bagyo. Isang steril na kuta na nagdedeklara ng digmaan sa mga ugat. At isang direktang makasaysayang pamana, isang material na tulay na naguugnay sa atin sa mga mandaragat na, habang nagkakarga ng balas upang mabuhay sa mga karagatan. Nang hindi sinasadya, ay naglalatag ng mga pundasyon ng mundo sa ibabaw ng mga riles.